Una sa ating balita, isang resolusyon ang inihain sa Senado para himukin si Senador Bato de la Rosa na kusa ng sumuko sa mga otoridad at gumamit ng legal remedies sa harap ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ang sagot dyan ng Senador, alamin natin sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Live. Diyos, nanawagan ng ilang senador kay Senador Ronald Bato de la Rosa para voluntaryong sumuko at dumaan sa tamang prosesong legal kaugnay na usapin ng warrant of arrest sa International Criminal Court o ICC. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 395 na inihain ni Senators Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Ping Lacson, Risa Ontiveros at Paulo Benigno Bamakino, hinikayat si De La Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad at gumamit ng legal remedies alinsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Taliwas ito sa Senate Resolution No. 44 bilang batayan para mailagay si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Binigyan din sa resolusyon na bagamat may limitadong parliamentary immunity ang mga senador at miyembro ng House of Representatives, hindi ito nagbibigay kapangyarihan sa Senado para magsilbing sanctuary o magbigay ng immunity from arrest o tinatawag na protective custody lampas sa kinikilala ng konstitusyon. Binanggit din sa resolusyon ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity na nagsasaad ng jurisdiksyon sa mga ganitong kaso ay nasa mga itinalagang hukuman. Tinukoy rin ang mga nakaraang kaso ni na dating Senate President Juan Ponce Enrile, dating Senador at ngayon mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at dating Senador Antonio Trillanes IV na dumaan sa judicial proceedings. Ito naman ang naging tugon ni De La Rosa. Makiusap rin ako sa kailan na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pagbigyan lang niyo ako ng tsansa na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Samantala, iginit na Soto na hindi siya hingi ng pamanhin kaugnay ng tangkang pagisilbi ng arrest warrant laban kay De La Rosa sa Senado. Ayon kay Soto, hindi niya alam pagdating ni De La Rosa sa Senado at ang tanging payo lamang niya sa National Bureau of Investigation o NBI ay makipag-ugnayan sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Wala naman akong ekang obstruction of justice na ginawa. Wala rin akong ekang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? Kalukuhan yung pinapasok sa Dito sa premises, sir. Premises, sir. Ang CIDG nga, the day before, andyan eh. Balak naman ni Senador Robin Padilla na magsampa ng reklamo laban kay Pangilinan sa Senate Committee on Ethics matapos umano siyang sigawan nito sa plenaryo. Sila nga mag-apologize. Kasi kung ako man ang nakagawa sa kanya noon, mag-apologize. Nakahanda si Pangilinan na magsampa ng counter charges laban kay Padilla sakaling ituloy nito ang ethics complaint. Diyos, patuloy na nanatili si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang opisina at nagpaunlak din ng ilang panayam sa media. Patuloy naman na nakabantay ang mga pulis sa labas ng Senado kasunod na rin yan ng kilos protesta ng ilang progresibong grupo kanina. Inaantabayan na naman natin ang magiging caucus ng Majority Bloc kung saan inaasahang tatalakayin ang may kaugnayan sa impeachment at ang pagtatalaga ng committee chairmanship. Jules? Maraming salamat, Bernard Ferrer.